Sa bawat paglipas ng panahon, may mga sagisag na hindi kailanman kumukupas, bagkus ay lalo pang nagiging makabuluhan sa bawat alaala ng isang lahi. Ngayon, tayo ay nagtitipon sa isang sagradong sandali ng paggunita at paggalang. Ang pagdaraos na ito ay isinasagawa alinsunod sa Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na nagtatakda na ang watawat na sira, luma o hindi na maaaring gamitin ay hindi basta itinatapon. Bagkus ay marapat na bigyan ng marangal na pagre-retiro sa pamamagitan ng ritual na pagsusunog at ang mga labi nito ay maingat na inihahatid sa kanyang huling himlayan bilang tanda ng ganap na paggalang at pag-iingat sa pinakamataas na sagisag ng ating bansa. Ang makabuluhang seremonyang ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan ng Nagcarlan sa pangunguna ng Tourism and Culture Office, katuwang ang Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, ang Diocese ng San Pablo at ang Boy Scouts of the Philippines Laguna Chapter, mga institusyong nagkakaisa sa iisang adhikain ng pagpapanatili ng dangal, kasaysayan at pagkakakilanlan ng ating bayan. Ito ang huling parangal sa watawat ng Pilipinas, isang seremonya ng marangal na pamamaalam sa ating watawat, ang dakilang simbolo ng kalayaan, sakripisyo at pagkakakilanlan bilang isang bansang malaya. Sa sandaling ito, hindi lamang isang watawat ang ating pinagpapaalaman, kundi isang buhay na saksi ng ating pakikibaka, tagumpay at pagkakaisa bilang isang sambayan ng Pilipino. Magandang hapon po sa ating lahat. Maligayang pagdating po sa ating programa para sa huling parangal sa watawat ng Pilipinas ngayong 5 ng Hunyo 2026. At para sa pagsisimula ng palatuntunang ito, inaanyayahan po na magsitayo ang lahat para sa isang panalangin na pamumunahan ng Kura Paroko ng Parokya ni San Bartolome Apostol dito sa bayan ng Nagcarlan, Reverend Father Eduardo R. Arupo. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, Amang mapagmahal, dakilang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, Diyos ng kasaysayan. Natitipon kami ngayon na may mababang kalooban at mataas na paggalang sa iyong presensya. Ipinagpapasalamat namin ang biyak na kalayaan, ang aming bansang Pilipinas, at ang sagisag na nagbubuklod sa amin, ang aming pambansang watawat. Ngayong araw haharapin namin ang huling yugto ng paglilingkod ng mga watawat na ito. Siya ay naging saksi ng aming katapatan, nagbigay inspirasyon sa aming mga puso, at naging simbolo ng kagitingan ng aming mga bayani. Bagamat kupas, gulanit, at luma na ang kanilang mga tela, ang diwang kinakatawan ng mga ito ay mananatiling buhay bago nagliliyab sa aming mga puso. Kaya habang inilalagay ang mga watawat na ito sa apoy na ito, itinadalangin namin, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi namin naisabuhay ang tunay na kahulugan ng pagiging makabayan. Linisin mo ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kaming magsilbi sa aming kapwa at sa bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas na ipagpatuloy ang marangal na pamana
ng aming mga ninuno. Tanggapin mo, O Panginoon, ang aming huling pagpupugay. Nawa ang mga abo ng mga watawat na ito ay patuloy na magsilbing paalaala na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nagwawakas. Bagkus, ito ay patuloy na mag-aalab sa aming puso, sa aming buhay, sa aming pagkakaisa. Bigyan pa rin kami ng inspirasyon at lakas ng mga bagay na ito upang patuloy kaming makaganap sa aming tungkulin bilang isang malayang mamamayan na ikaw ay patuloy na papurihan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay inihahatid namin, ipinapanalangin namin sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nag-ahari at patuloy na mag-ahari sa aming puso kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po, Reverend Father Eduardo R. Aruto. Maaari na po magsiupo ang lahat. Muli pagbati ng mingiti sa aking labi at pag-ibig sa aking puso. Ngayon naman po, ating pakinggan ang pagbungad na pananalita mula sa punong bayan ng Bayan ng Nagkarlan. Kagalang-galang, Arkitekto Inhinyero Elmore Bitangcol Vita. Isang mapagpala at makadiyos na araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nagtitipon tayo upang magbigay ng huling parangal sa ating mga watawat na nagsilbing simbolo ng ating bansa at naging saksi sa maraming pagkakataon ang pagkakaisa, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Ang watawat ng Pilipinas ay higit pa sa isang pambansang sagisag. Ito ay sumasalamin sa ating kasaysayan, kalayaan at pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya naman, ang pagbibigay natin ng marangal na pamamaalam sa ating watawat na hindi na maaaring gamitin ay isang pagpapakita ang ating patuloy na paggalang sa mga nagpapahalagang kinatawan nito. Ang pagmamahal sa watawat ay pagmamahal din sa ating bansa. Ang paggalang natin sa ating pambansang sagisag ay sumasalamin sa ating pagpapalaga sa sakripisyo ng ating mga bayani at mga responsibilidad nating pangalagaan ang dangal ng ating minamahal na bayang Pilipinas. Naway magsilbing paalala ang seremonyang ito na ang diwa ng pagiging makabayan ay hindi lamang ipinakikita sa pamamagitan ng mga salita, kundi higit sa lahat sa ating mga gawa bilang mamamayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas at ang bayan ng Nagkarlan. God bless us all. Maraming salamat po sa Ama ng Bayan ng Nagkarlan, kagalang-galang Arkitekto Inhinyero Elmore Bitangcol Vita. Ngayong sandali ay binabati muli kayo ng magandang hapon. Masasaksihan po natin ngayon ang huling parangal sa watawat ng Pilipinas bilang pagupugay sa bandilang sumasagisag sa ating malayang bansa. Ang luma, kupas, at punit na watawat na hinayaang magwagayway sa kanyang takdan sa buong maghapon upang sa kauli-huliyang pagkakataon ay muli niya may pamalas sa lahat ang kanyang walang kasingsigla at di mapantayang pagkatawan sa ating makasaysayang kasarinlan. Sa pangunguna ng Boy Scouts of the Philippines, ating po itong saksihan. Mga Scouts, pumagitna na! Inanyayahan pong magsitayo ang lahat.
Atin pong masasaksihan ang huling pagbaba ng pambansang watawat sa kanyang tagdan. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Pugay kamay. Na. Bayang magiliw, perlas ng silangan. Perlas ng silangan. Sa dito'y buhay. Pagkakailang, tuyang ka ng malinaw. Sa tingnan mo, madagat sa silangan. Sa ilagang tuwang awit sa pagkakailang. Step ng Pugay baba. Na. Sinasaad ng pambansang batas sa watawat o Republic Act 8491 ang Flag and Heraldic Codes of the Philippines na mga bandilang niluma na ng panahon o nasira na sa paninilbihan ay hindi dapat itapon na lamang sa kung saan. Sa halip, ito ay mapitagang susunugin upang maiwasan ang hindi karapat-dapat na paggamit dito bilang basahan, laruan, pagtatapon sa basurahan o pagtatago hanggang sa tuluyang masira. Nararapat na ito ay balitan agad sapagkat ito ang kumakatawan sa atin. Dahil ito ang ating simbolo, nararapat na ipagmalaki natin ito at taas noong nilagayway bilang sagisag ng ating dakilang bansa at malayang pamayanan. Ang watawat na ipinaglaban hanggang sa kamatayan ng ating mga ninuno ay huwag pababayaang yurakan ninuman. Panatilihin natin na matingkad nitong kulay na simbolo ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Dayuhan ay nahalina, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakal nila. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika, aking antika, makita kang sagdalaya. Maynila, o Maynila, damhin mo ang pag-asa. Maynila, o Maynila, at itanghal itong bansa. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika, aking antika, makita ka. Masasayan natin ang pagbabasa ng ituping watawat sa inang bayan upang tanganan ito sa kanyang dibdib. Mari po magsiupo ang lahat. Ang watawat ng Pilipinas ay sagisag ng ating pagkakaisa.
Nakapaloob dito ang kabuuan ng lahat ng ating hangarin, maging ang ating mga pagpupunyagi at pakipaglaban upang matamo at mapanatili ang ating liwanag. Sa bahang ito ng ating palutuntunan ay padarama panalo sa atin sa pamagitan ng isang tula ang tunay na saloobin tungo sa ating bandila. Ang aking bandila, si Rio H. Panganiban. Palibhasa'y mutyang anak ng liwanag, ang ina kong lupa'y tampulan ng dagat. Sa dulong silangay, pulo ng pangarap, pinasagsad ng alon kaya sumambulat. Subalit gayon man, sa kapuluan ko'y Diyos ang may hawak. Buo ang damdamin, isa ang diwat, isa ang watawat. Ang aking bandila ay may tatlong kulay. May kulay ng dugo pagkat katapangan, may kulay ng langit pagkat kabanalan, may kulay ng bulak pagkat kalinisan. Subalit ang lalong maningning na hiyas sa kanyang dampulay ay ang magkakapatid na tatlong bituin at ang isang araw. Ang bandilang ito'y nilamay sa dusa, napigta sa luna ng maraming ina. Sa kanang mayari kamay ni Ibarra, ang sahimagsikay siyang nagdala. Sinundan ni Elias at ang buong bayan, at sila'y nagbangon ng unang paglaya at pagkakaisa. Mahinang sandat at marupok na bisig dahil sa bandilay nakapananaig. Ang isang bayani o isang panitig, dahil sa bandilay may tula o bagwis. Makatat bayani, awit ng laya, hahanap ng langit, kung langit ay wala, tabak na ang lunas sa dusa at hinagpis. Nang minsang ipagbawal ang aking bandila, siya'y hinagkan kong nanatak ang luha. Vika ko sa akin ang naglahong tala, lalo pang maningning pagsilay ng lupa. Ngayong siya'y muling iladlad sa tagdan at maging malaya, sandat at pag-ibig ang kanyang tanggulang hindi masisira. Sa bayan at nayon, sa bundok at parang, sa himpapawirin at sa karagatan, ang aking bandila'y iwawagay-way. Sa tuwing umaga'y hahagkan ng araw, at sa aking kuta ay hindi na muling maaagaw, pagkat magtatanggol pati na ang aking tahanang bangkay. Ngayon ating masasaksihan ang paglaladlad ng ating watawat sa huling pagkakataon. Tinatawagan po natin si Ginoong Guillermo Bueno para ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng watawat. Ang simbolo at kalahagan ng watawat ng Pilipinas. Ang ating watawat, ang sagisag ng ating bansa. Ito ang simbolo ng ating inang bayan, ang Republika ng Pilipinas. Ito ang tatak ng pagsusumikap ng ating mga bayani upang magkaroon ng kalayaan ang bawat Pilipino. Ang ating watawat ang sagisag ng tunay na kalayaan upang tayo ay maging maligaya at tamasahin natin ang karapatang pantao. Ang ating watawat ang kaluluwa ng ating bansa at nagsasaad ng ating lubos na pananampalataya sa Diyos at dalisay na pag-unlad ng bawat mamamayang Pilipino. Ang watawat ang sagisag ng ating pamayanan. Kinakatawan nito ang ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Inilalarawan din ito ang kayamanan ng ating kasaysayan, kultura at tradisyon na minanapan natin sa ating mga ninuno. Ang pag-asa, pagmamahal, pagkakaisa at kagitingan ng ating mga bayani na marangal ay nagbuwis ng sariling buhay ay napapaloob dito. Ang watawat na ito ay sumasagisag sa iyo, sa akin at sa ating lahat.
Ang watawat na ito ay kaisa natin. Ang sinumang maglilingkod sa watawat na ito ay kailangang may matatag na paninindigan sapagkat ito ang simbolo ng ating lubos na kasarinlan at kalayaan. Alam natin na ang kalayaang ito ay paulit-ulit na susubukang yurakan at lupigin ng mga taong nagnanais na tayo ay alipinin. Subalit, gaano man katibay ang ating paninindigan at pagpapahalaga sa watawat na ito, katulad ng ating katawang lupa, ay may hangganan din ang kanyang tibay at kaanyuan. Ang kulay nito ay kukupas sa pagdaraan ng panahon at ang mga sinulid na humabi dito ay magiging marupok hanggang sa ito ay magpunit-punit. Magkagayunman, magkagula-gulanit man ito at maging abo, ay dapat nating pangalagaan at pagyamanin ang kahalagahan nito sa bawat Pilipino at panatilihin matingkad at nakaukit sa ating mga puso't damdamin habang tayo ay nabubuhay. Hinihiling po na magsitayo ang lahat upang maibigay natin ang tanda ng taus-pusong pagmamahal at ang karampatang paggalang sa ating watawat sa kanyang huling pahimakas. Itaas natin ang ating kamay ayon sa panunumpa. Ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos sa sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makambansa. Baba kamay na! Mari po ulit tayong magsiupo. Masakit sa kalooban at buong kalungkutang tinatanggap ng inang bayan ang simbolo ng ating bansa. Ito po masasaksihan matapos ang ilang dekada ang huling parangal para sa watawat ng Pilipinas.
Masakit sa kalooban ng buong kalungkutan, tinatanggap ng inyong bayan ang simbolo ng ating bansa. Batid niya na sa ilang sandali pa lamang, ito ay maglalaho na sa kanyang paningin at di na masisilayang pang muli. Halos malugutan ng hininga ang inang bayan at luhaang inilalagay sa apoy upang sunugin ang ating bandila.
ang ilan sa mga watawat na ating matagal na sinusunog ay mga panahon pa ng nakaraang administrasyon ni Ramos, Cos at Aquino. Maaaring sabihin po ng iba, bakit sinusunog ang ating watawat? Ito po ay nararapat lamang po according sa ating batas. Sa pag-post po natin sa Facebook, baka may mang-bash, sabihin, mga alagad pa naman ng batas, o mga Boy Scout pa naman, o mga nataga-munisipyo, bakit nagsusunog ng flag? Alam po natin ang ating papaliwanag. Maraming salamat po.
ang ating watawat tulad ng labi ng namatay matapos itong sunugin na at mapitagang ililibing sa isang lugar na hindi malatapakan ng tao tulad ng ating libingan. Hintayin po nating masunog o tuloy masunog ang mga lumang batawat para makuha natin ang abo at hanguin ito at ililipat sa isang urna. Atin pong saksihan ang huling pamaalam ng mga kulay asul, pula, dilaw at puti mula sa ating paningin. Scouts, tubig kamay na. Handa, harap.
sa pagpapatuloy ng ating programa. Ang abo ng ating watawat tulad ng labi ng isang namatay matapos itong sunugin ay inilalagay sa isang urna at mapitagang ililibing sa isang lugar na hindi matatapakan ng tao tulad din ng ating libingan. Matapos tuluyang masunog ang mga lumang watawat, ang abo ay hahanguin at ililipat sa isang urna. Inanyayahan po ang ating kagalang-galang punong bayan, Arkitekto Inhinyero Elmore Bitangcol Vita para asistihan tayo sa pagkuha ng abo ng ating mga ililibing na watawat. Maaari din po tayong samahan ng iba pa nating mga panauhin upang magbigay ng parangal para sa ating watawat. Kasunod naman po ang Sangguniang Bayan sa pamumuno po ni Kagalang-galang Rexon Arevalo. Kasunod po ng ating Sangguniang Bayan ang ating mga department heads. Sa Kagawaran ng Nasyon na Carnan Sub Office. Sa Bureau of Fire Protection. Mula po sa opisina ng Senior Citizen.
Budget Office. Mula po sa ating Municipal Local Registrar. Mula po sa ating Rural Health Unit. Mula po sa ating Accounting Office. Mula po sa ating Human Resources. Mula po sa ating Assessor Office. At mula po sa ating Nagarlan History, Culture, and Arts Council. At mula po sa ating PNP. Ayun po sinang bay. Kaya po kaya baka pumain. Tawel po. At mula po sa Boy Scout of the Philippines, Laguna Council. At mula po sa Nagarlan Tourism Council.
dadalhin ang urna ng watawat sa takdang libingan at susundan ng posisyon na pangunahan ng inang bayan. Nandiyan po lahat sa paghatid ng labi ng ating watawat sa kanyang huling hantungan. Muli po, inahiyahan po ang lahat sa paghahatid ng labi ng ating watawat sa kanyang huling hantungan. Maaari po nating ialay ang mga bulaklak na ating tangan pag-aalay sa ating watawat. Sa pamagitan ng ating pag-aalay ng bulaklak, ating sariwain ang ating pagka-Pilipino at ang ating pagmamahal sa ating sintang kalayaan.
Mari na po tayo magsibalik sa ating mga upuan para po sa ating pagkatapos ng ating programa. Mari po nating ialay ang mga tirang bulaklak na meron tayo. Mapapansin niyo po, meron po tayong mga natitira pa dito na mga apoy at mga abo. Ito po ay ating itatapon sa bundok. So ang ating pong ginawa ay seremonyal at simbolismo para sa ating pagmamahal sa pambansang Watawat. Scouts. Huling pugay sa Watawat. Para sa kanyang pangwakas sa pananalita para sa programang ito, tinatawagan po natin ang Tourism Operations Officer 1 ng Bayan ng Nagcarlan, Ginoong Denzel Justin Obel. Isang magandang hapon po, napagpalang hapon po sa ating lahat. Sa pagtatapos po ng ating programa, taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat na nakaisa sa huling parangal sa Watawat ng Pilipinas. Ang seremonya ito ay mahalagang pagpapakita sa ating paggalang sa Watawat bilang simbolo ng kalayaan, pagkakaisa at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Para sa bayan na Nagcarlan, ang mga gawaing tulad ito ay nagpapatunay ng ating pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa ating kasaysayan, kultura at mga pambansang simbolo. Naway patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagiging makabayan sa ating pang-araw-araw na gawain at paglilingkod sa kapwa. Kasabay nito, ang ating pagyamanin at itaguyod ang ating turismo at kultura sapagkat ito ang nagsisilbing salamin sa ating pagkakakilanlan at daan upang higit pang makilala at ipagmalaki ang Nagcarlan sa ating sariling bayan at sa buong bansa. Maraming salamat po. Mabuhay ang bayan ng Nagcarlan at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating huling parangal sa Watawat ng Pilipinas. Maraming salamat po at makasaysayang araw po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Nagcarlan, mabuhay ang ating kalayaan. Mari na po tayo magpakuha ng larawan dito. Siguro po tatawagin na lang po natin by department. Tanggapan po ng punong bayan. Sige po, magpakuha na po tayo ng larawan dito. Lahat po ng department. Ano po ito, yung parang noong unang panahon sa Nagcarlan, yung recuerdos de patay. may ataot, tapos kita yung namayapa. Yan po siguro, department heads po. Ingat po, baka po tayo mahulog, ano po? Yan. Ang recuerdos de patay ng pambansang Watawat. Kasama ang mga kapitapitagang lingkod bayan ng bayan ng Nagcarlan.
Humanda na po sa pagpapakuha ng larawan, ang ating Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan po.